Hello po sa lahat po ng mga supporters ni Miss Catherine Bernardo. Kung saan po pati ang mga luxury items no nitong si Miss Catherine Bernardo ngayon ay kine-question na din ng ilang mga netizen matapos po na siya po ay ma-involve no sa pangalan ni Mayor Mark Alcala. At hindi lang yun, pati po yung isa sa pinakamalaking talpakan sa Lucena City ngayon ay iniimbestigahan na rin ng netizen no na sinasabing pagmamay-ari daw di umano nitong si Mayor Mark Alcala. So yun yung pag-uusapan natin. But before that, Bernardo, if you haven't subscribed yet, pinakabago niya or sinasabing meron po siyang itinutulak na remake sa horror film na pinagbidahan ni Chris. Sinasabi nila na excited na raw ang maraming netizen na sa kumakalat na balitang magkakaroon ng remake ang horror movie ng Feng Shui na pinagbibidahan dati ni Chris Aquino sa original movie noong 2004 na dinidirect ni Chito Ronyo. Niremake ito noong 2014 na pinagbidahan ni Chris Aquino at co-star nito na si Coco Martin. Kalat na sa XR Media ang sinasabing pagbabalik ng movie sa titulo nitong Feng Shui, Curse Reborn. Wala pang kumpirmasyon pero may ilang tinutulak si Catherine Bernardo na pagbibidahan ang nasabing ikatlong remake. So, kung totoo man ito, edi ito rin ang magiging unang beses na manonood ako ng horror film sa big screen, promise. Yun ang ilan sa mga sinasabi ng mga netizen. If this is Catherine Bernardo, then I'm seated. Kung si KB to, pakilak na muna si MMA sa City Hall. Yung MMA. Unang inilabas ang chika sa ex-media na si Kapamilya Online World at sinabing malapit nyo nang makilala ang magdadala ng panibagong sumpa. Binabanggit rin sa post si Judy Ann Santos na naiisip nilang magbibida sa remake. So, sinasabi po nila, malakas ang ugong na si Miss Catherine Bernardo nga daw ang napipili ni Direk Chito Ronyo para po mag-remake ng Feng Shui na ginawa po ni Miss Chris. Ilang remake na siya, di ba? Pero, yun nga, parang sa hinahaba-haba ng career ni Miss Catherine Bernardo, ito pa lang ata yung kauna-una ang gagawa siya ng horror film. At the same time, is parang wala pa tayong nakita na ginawa niyang remake lang. Kumbaga parang lahat ng mga ginawa niya is more on original, 'di ba? Talagang gawang Pinoy. At the same time is hindi siya kinopya kahit kanino. Kaya talaga nabibigyan din ng hustisya ni Miss Catherine. Pero katulad ng lagi kong sinasabi, ang stand ko diyan is kung bibigyan man or parang mas maganda pa rin talaga kung magkakaroon sila ng original na proyekto kaysa naman kinopya lang sa iba. Kasi nga magkakaroon ng comparison dun sa original na gumanap. Tapos kapag hindi naging maganda yung resulta, mas matlala pa yung comparison na magaganap, 'di ba? Sasabihin sana hindi na lang ni-remake. Tapos kapag hindi nabigyan ng hustisya ng nung gumawa, ibabash na naman. Tapos kapag naman nahigitan yung original, may sasabihin din ng tao. Kaya much better siguro kung original na lang talaga yung pagganapan ni Miss Catherine Bernardo ng kanya pong bagong pelikula, if ever, 'di ba? At the same time, kung totoo man yung mga balitang ito, sino kaya ang kanya makakasama, 'di ba? Ano kaya ang magiging sino kaya makakasama niya sa nasabing horror movie film na pagbibidahan di umano nito. So anyways, ito na pag-usapan na natin kasi matapos pong kumalat no ang ilan sa mga photos, videos ni Catherine Bernardo sa pagsosoft launch niya with Mayor. Kasi kita naman na natin marami ng ebidensya na nagkalat yung kanilang HHWW holding hands while walking. Tapos isa rin sa mga parang pinanggigigilan ngayon ng mga netizen kahapon po is inilabas ko sa inyong ilan sa mga report ni Mr. OG Diaz na hinahanap daw si Mayor Mark Alcala ng kanyang mga kababayan no dun sa Lucena dahil sa kinaharap nilang water shortage na krisis dahil hindi pa man sila magjowa ni Catherine, problema na po yan ng Lucena. So dahil po sa mga bagay nito, mas nabigyan pansin at mas lalo pa talagang napag-usapan ito. So dahil po dyan, sinisisit pati si Miss Catherine Bernardo ngayon ay binabantayan na rin. Kung dati si Catherine, lahat po ng mga suot niya, yung mga luxury items, luxury bags, luxury ng mga damit, jewelries, at kung ano-ano pa, parang normal lang kasi si Catherine po ang pinaka most bankable star sa kanyang henerasyon. At napaka lahat ata ng mga ginagawa niyang mga teleserye, movie, lahat po yan ay talagang kumita, 'di ba? So, masasabi natin na kung meron man siya mabibili para sa sarili niya, deserve niya at the same time kaya niya dahil sa laki ng kanyang kinikita. Pero dahil na involved na siya sa pangalan ni Mayor Mark
Alcala na sinatawag nilang red flag daw, no? Red flag daw na isang politiko na corrupt, ganun. Ang dami po mga bad words na sinasabi towards Mr. Alcala kasi sa Lucena City meron daw tinatawag na yung parang dynasty, political dynasty, dahil almost lahat ng mga taga Lucena City at mga politiko doon ay puro kamag-anakan ni Mayor Mark, no? Parang sunod-sunod sila, dati yung tatay niya mayor, tas ngayon siya naman ulit, tas meron din silang kamag-anak na parang nakaupo sa pwesto, ganun. Kaya tuloy sinisilip po sila. At the same time, nasilip din, sinasabi po ng ilan na yung pinakamalaki daw na talpakan o yung Lucena Cockpit Arena ay pagmamay-ari ni Mayor Mark Alcala. Ito sabi po ng Reddit. Sabi dyan, guys, how true is that Mayor Alcala's family owns a cockfighting arena in Lucena? It's not just cockfighting. Those guys are affiliated with Mayor Mitra, the one busted with 500 kilos of shabu way back in 2001. Their front is wetting, but their real business is illegal drugs. And according to the grapevine, Helen Stan's money is a drug money from the Alcalas. Yun ang chismis dito. Oh my G, grabe. Kaya naman pala, minsan naiintindihan ko na rin ng netizen bakit gano'n na lang yung kanilang panghuhusga, no, dito po sa, kung totoo man yung mga chikang ito, ha. The Alcala clan got powerful, especially Proxy, who becomes secretary, but they've been in the drug business for a long time. It's always been drugs. The old Alcala is the root of it all, sabing ganon. So, ito yung kanilang mga sinasabi dito. Sinasabi nga daw na hindi na raw queen ito siya, ay gagawin daw siyang queen ng talpakan itong si Mayor Mark, ano. Yun po yung kanilang sinasabi. Pero point of view natin dyan is that wala pa naman pong patotohanan or wala pa naman pong mga ebidensya na nagsasabi at tumutukoy sa totoong balitang ito. Maaaring ito ay isang political political na gawain na para siraan, ano, itong si Mayor Mark. Sa tingin naman natin is parang karamihan naman sa mga taga Lucena ay gustong-gusto si Mayor Mark Alcala. At the same time, kung hindi rin naman maganda yung kanilang pagpapalakad dun sa kanilang lugar, maaaring hindi rin naman siya iboboto ng kanyang mga kababayan, not unless na talagang may ginawang hindi kagandahan, 'di ba? So yun po yung ilan sa mga nasagap natin balita. Pero as of this moment is parang ang point of view lang natin, bakit parang galit yung lahat ng tao kay Miss Catherine nung siya po ay naka-move on na. Nung mga times na sila'y naghiwalay ni Daniel Padilla at never po siya nagsalita or nagbigay man lamang ng kanyang saloobin patungkol sa tunay na dahilan ng kanilang heartbreaks, everybody is crying, everybody is wishing na sana makatagpo na siya ng bagong mamahalin at bagong magmamahal sa kanya. Ngayon nakita natin na sobrang saya si Catherine. Ang dami pa rin ng babash. And para lang po ipaunawa sa inyo na ang desisyon ni Catherine ay hindi yan base sa kagustuhan ng mga fans. Yan po ay base sa kagustuhan ni Catherine, 'di ba? Desisyon ni Catherine yan, buhay niya yan, 'di ba? At siya naman po talaga ang siya naman po talaga ang parang magdadala kung sakasakali man na ano man yung magiging desisyon niya sa buhay. And I know na nakikita naman natin sa mga gestures ni Catherine, 'di ba? Magjowa pa lang naman sila, hindi pa naman sila kinakasal. Kaya dapat suportahan na lang natin si Catherine sa kung ano man yung kanyang napili. Maaaring sinasabi ng lahat na si Mayor Mark nga daw ay isang red flag, ganyan, isang trapo, ganyan. Ang dami mga sinasabi sa kanya. Pero si Catherine pa rin talaga magde-decide for herself. So, na lang tayo. Let's be supportive